Minsan daw, sa pinakaliblib na kanto ng isang baryo sa Silang, Cavite, may labanderang babae na hindi man lang pinapansin ng karamihan, maliban na lang kung kailangan siya para maglaban ng maruruming damit na ayaw labhan ng mayayaman. Si Aling Nena ang tawag sa kanya ng mga tao, pero kung minsan, tinatawag siyang Nena Kulog dahil daw sa sumpang dala ng kanyang pangalan, kung sino raw ang magpabaya sa kanya o magmalupit. Dadatnan ng kamalasan na parang kulog na bigla na lang babagsak sa buhay mo. Marami ang hindi naniniwala pero marami rin ang palihim na umiiwas. Si Nena ay maliit na babae, lampas 50 na ang edad, ngunit ang mga palad niya ay singtibay ng bato sa dami ng damit na kanyang napiga at sinampay. May dalawa siyang anak noon, pero pareho na silang nauna, isang binatilyo na nalunod sa ilog at isang sanggol na kinuha ng lagnat. Ang asawa naman niya matagal nang pinili ang ibang pamilya sa bayan. Kaya kung tutuusin, si Nena ay mag-isa lang sa kanyang lumang kubo sa likod ng sagingan. Pero kung minsan, sabi ng mga bata, may naririnig silang boses sa loob na hindi kanya. Mahina, parang pabulong. Wala raw katao-tao, pero may naglalakad. Isang hapon, matapos maglaban ng dalawang batya ng uniforme ng mga estudyante sa malaking bahay sa kabilang kalsada, inabutan siya ni Marita, ang kaisa-isa niyang kaibigan at kababata. Si Marita ang tanging tao na hindi bumitiw sa kanya kahit kailan. May maliit na tindahan si Marita sa kanto, at kung may sobra siyang tinapay o kape, dinadala niya ito kay Nena. Nena, tumigil ka muna. Magkape ka, sabi ni Marita habang inilalapag ang termos sa sahig. Mapuputol na naman yang likod mo sa kaigib ng tubig. Napangiti si Nena kahit pa nanlalagkit pa ang kanyang mga palad sa sabon. Marita, kung di ako maglaba, saan ako kukuha ng pambili ng bigas? Hinugasan niya ang mga kamay, tinanggap ang baso ng kape at naupo sa bangkito sa tabi ng batya. Tahimik nilang pinanood ang mga damit na nakasampay, sumasayaw sa simoy ng hangin. Sa gitna ng kanilang katahimikan, dumaan ang isang itim na pusa at tumigil sa ilalim ng sampayan. Sumilip ito kay Nena, saka biglang umalis na parang may naaninag na hindi nila makita. Hindi ba dapat may kasama kang aso, Nena? Hindi pusa, biro ni Marita. Pusa ang kasama ng mga alam mo na. Napatawa si Nena, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang saya. Sa halip, inikot niya ang tingin sa paligid, sa mga dahon ng saging na parang may tinatagong anino sa likod. Hayaan mo na. Kung may darating mang kasama, sana mabait, mahina niyang sagot. Kinagabihan, habang sinusuklay ni Nena ang kanyang basang buhok, napansin niya ang kakaibang tunog mula sa likod ng kubo. Para bang may kumikislot sa tambak ng kahoy at sako. Hindi niya pinansin, aso siguro o pusa ulit. Pero nang huminto siya sa pagsuklay, huminto rin ang tunog. Nang bumalik siya sa pagsuklay, bumalik ang kaluskos. Pinitik niya ang dila niya at saka isinara ang bintana. Tama na yan, Nena. Pagod ka lang, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, umulan ng malakas. Nasa ilalim siya ng bubong habang iniisa-isa ang mga basang damit na hindi umabot sa pagkatuyo. May dumating na bata, basang-basa at namumutla. Anak ng kapitbahay, si Lito. Aling Nena, hinal ng bata. Inutusan po ako ng nanay pakilaba daw po yung kumot namin, ayaw daw pong matanggal yung dugo. Napakunot ang noo ni Nena. Dugo? Anong dugo? Pero bago pa makasagot ang bata, parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang anino ng isang malaking ibon na dumapo sa bubong, pero pagtingala niya, wala na. Ang bata, mabilis na tumakbo pauwi. Dahil basang-basa na ang kanyang mga tuhod, hindi na niya pinansin ang kaba. Nilagay niya ang kumot sa batya, binuhusan ng mainit na tubig at sabong panlaba. Habang nilalamas niya ito, napansin niyang ang pulang mansa ay parang mas lalong kumakalat kaysa natatanggal. At habang pinipigan niya ito, may naamoy siyang kakaibang halimuyak, hindi dugo, kundi amoy ng dahon na tuyo at pinaghalong usok ng insenso. Sa gulat niya, parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya, pero paglingon niya, walang tao sa likod. Sa takot, tinapos niya ang paglalaba kahit nanginginig ang mga kamay niya. Kina Marita siya dumiretso, hawak ang tinapay at kape bilang pasalubong. Marita, nararamdaman mo ba? Tanong niya habang sabay silang nakaupo sa kahoy na bangko. Ano na naman yan, biro ni Marita. Nena, baka gutom ka lang.
Dito ka na maghapunan mamaya. Ngunit alam ni Marita na hindi gutom ang bumabagabag kay Nena, kabisado niya ang titig nito kapag may hindi maipaliwanag. Pag-uwi ni Nena, madilim na. Ang mga anino ng saging at puno ng mangga sa likod ng kanyang bahay ay parang mga taong nag-uusap sa ilalim ng buwan. Pagpasok niya sa loob, may amoy usok na hindi niya mahanap ang pinagmulan. Sino ka ba talaga? Pabulong niyang tanong habang iniikot ang mata sa dingding na nabubulok na sa kalumaan. Nang bigla may kaluskos sa bubong. Mabigat. Para bang may bumagsak na hindi lang basta hayop. Lumabas siya, tangan ang maliit na lampara. Tumingala siya sa bubong, wala siyang nakita, pero ramdam niyang hindi siya mag-isa. Sa gilid ng bakod, may naaninag siyang pares ng mata na kumikislap sa dilim. Hindi mata ng pusa, malaki ito, mapula, at para bang nakangiti. Sa halip na sumigaw, ngumiti si Nena. Kung ikaw man yan, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Parang tugon, may malamig na hangin na humaplos sa pisngi niya, kakaibang lamig na hindi dala ng hangin mula sa kabundukan. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. Si Aling Nena raw ay nakulam. May mga nakita raw na pulang tandang at tinusok na manika sa ilalim ng kanyang kubo. Pero ang mas nakakapagtaka, ang mga damit na nilabhan niya na puro mansa ng dugo, bigla raw luminis na parang bago. At sa mga nagsasabing dapat siyang layuan, isa-isa silang nagkakasakit, tinutubuan ng sugat na walang dahilan. Si Marita, pilit siyang pinuntahan, dala ang mainit na sabaw. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaupo si Nena sa papag, pero may umbok sa likod ng pintuan, parang may kasama siyang hindi niya makita ng buo. Nena, sino iyang kasama mo? Nanginginig ang tinig ni Marita. Ngumiti lang si Nena, pero ang ngiti niya ay hindi na tulad ng dati, parang may lihim na pinipigilan lumabas. Kaibigan ko, sagot niya. Hindi mo siya makikita kung hindi niya gugustuhin. Sa labas ng bahay ni Nena, sa ilalim ng puno ng saging, kumislap muli ang pares ng pulang mata. At sa unang pagkakataon, narinig ni Marita ang bulong mula sa dilim, boses na hindi kay Nena, hindi rin sa tao. Hindi ka na niya pababayaan. At doon, nagsimula ang kwento ng aswang na pumiling kumampi sa labanderang minarkahan ng sumpa. Hindi agad umalis si Marita nung gabing yon. Kahit nanginginig ang kamay niya, pinilit niyang iabot ang mangkok ng mainit na sabaw kay Nena. Nakatingin siya sa sulok ng silid kung saan niya akalay may kasama ang kaibigan niya, pero wala siyang makita kundi anino at dingding na inaagnas na ng panahon. Si Nena, tahimik lang na tinanggap ang mangkok sa kamarahang suminghot ng sabaw. Salamat, Marita. Ikaw na lang talaga. Napatingin si Marita sa mga mata ni Nena, hindi na ito katulad ng dati. Parang may nakasilip na ibang damdamin, malalim at malamig. Nena, ano ba talaga tong nangyayari sa'yo? May naririnig na akong kung ano-anong kwento, kinulam ka raw. May nakikitang nilalang sa bubong mo. Totoo ba yon? Mahina pero madiin ang tinig niya, parang ayaw niyang maniwala pero gusto niya ring marinig mismo ang katotohanan. Ibinalik ni Nena ang tingin sa sabaw. Hindi ko rin alam, Marita. Pero matagal ko nang alam na hindi ako nag-isa rito. Humugot siya ng buntong hininga, saka napatingin sa lumang aparador sa sulok ng silid. Alam mo bang may tinago ang nanay ko bago siya namatay? Noon, bago pa ako mag-asawa, lagi niyang sinasabi na huwag ko raw bubuksan ang kahon na gawa sa kahoy ng santol na nakabaon sa ilalim ng sahig. Pero nung pinili akong iwan ng asawa ko, wala na akong ibang ginawa kundi hukayin lahat ng sikreto niya. Dahan-dahang tumayo si Nena, lumakad papunta sa paanan ng papag. May tinanggal siyang lumang tabla, at mula roon, iniahon niya ang isang maliit na kahon na kulay itim, may inukit na mga simbolo na parang mga mata at bituin. Napaatras si Marita. Nena, ano yan? Mutya raw ito ng lola ko. Sabi-sabi, taga-bundok daw sila noon, may dugong mangkukulam at kaibigan ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Binuksan ni Nena ang kahon, sa loob, may puting kabibin na kumikislap kahit walang ilaw, at isang piraso ng lumang telang pula na may buhol. Noong nawala ang anak ko, sinubukan kong itanong dito kung may magagawa pa. Pero ang sagot, kailangan daw ng kabayaran. Hindi ko na tinuloy. Natakot ako. Hindi alam ni Marita kung upo ba siya o tatakbo palayo.
Ngunit bago pa siya makapag-isip, biglang may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa pagitan nila. Sa loob mismo ng kubo, naglikot ang apoy ng lampara, at kasabay noon, may mahina silang narinig na parang huni ng ibon na bumubulong. Hindi maintindihan ang salita, tila lumang dila na ngayon lang narinig muli. Minsan, Marita, mahinang wika ni Nena habang nakatitig sa kabibe, hinihila tayo pabalik ng mga lihim na iniwan ng dugo natin. Baka dapat mo nang ibaon ulit yan, Nena. Nakakatakot yan, garalgal na sagot ni Marita. Ngunit bago pa makasagot si Nena, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubong. Kasunod noon, may malakas na alulong na tila hindi aso, hindi rin tao. Sinalubong ni Marita ang mga mata ni Nena. Pareho silang alam na hindi na ito ordinaryong ingay lang. Kinabukasan, sa kabila ng takot, pinilit ni Marita na bumalik sa tindahan niya para magbenta ng tinapay. Ngunit bago pa man magtanghali, dumagsa ang mga tsismosa. Si Aling Nena raw may kasama ng aswang. Tignan mo, wala na raw anino pag sumikat ang araw. Sinumpa na yan noon pa. Sa bawat salita, parang tinutusok ang laman ni Marita. Kilala niya si Nena, may bitbit na lihim, pero mabuti itong tao. Gabi-gabi niyang sinasariwa ang mga panahon na magkasama silang nagtatawanan habang nag-igib o nagtatagpi ng mga butas sa palda nila. Pero ngayon, kahit siya, natatakot na rin. Lalo na nang makita niyang may bakas ng mga kakaibang paa sa paligid ng bahay ni Nena, malalaki, may tila kuko o matatalim na daliri. Pag-uwi niya ng gabi, nadatnan niyang nakaabang sa bakuran niya ang isang matandang lalaki, puting-puti ang buhok, kulubot ang balat, at may daladalang tungkod na gawa sa kahoy na balete. Ikaw ba si Marita? Tanong ng matanda na tila amoy insenso at dahon. Opo, sino po sila? Ako si Mang Tasyo. Albularyo ako. Ako ang huling tinawag ng nanay ni Nena bago siya namatay. Umupo ang matanda sa batong upuan malapit sa punong mangga. Alam mo bang hindi basta kulam ang bumabalot sa kaibigan mo? May itinatagong galit ang dugo niya at may gumising sa galit na yon. Ang mutya na iniingatan niya, hindi yan basta bato o kabibe. Batingaw yan na umaakit ng mga nilalang na matagal nang inaagnas sa dilim. Nanginig si Marita. Paano po yon? Paano namin mapipigil? Hindi mo mapipigil kung hindi siya papayag, sagot ni Mang Tasyo. Pero kung tuluyan niyang tatanggapin yan, magiging daluyan siya. Hindi lang siya magiging kaibigan ng aswang, baka siya na mismo ang maging isa. Hindi. Hindi papayag si Nena. Mabuti siyang tao, bulalas ni Marita. Ngumiti si Mang Tasyo, pero lungkot ang laman ng mga mata niya. Ang kabutihan, anak, nauupos yan kapag gutom na ang kaluluwa. Kinagabihan, bumalik si Marita kay Nena, dala ang babala ni Mang Tasyo. Ngunit pagdating niya, nadatnan niya si Nena sa likod ng bahay, nakaluhod sa tabi ng sagingan, at may sinusulat sa lupa gamit ang abo at pulang katas ng dahon. Nena! Ano na naman yan? Sigaw niya. Tumingin si Nena, at sa ilalim ng buwan, parang may bakas ng luha sa mukha niya. Marita, ayoko na. Ayoko na silang takbuhan. Kung totoo mang may aswang na pupunta sa akin, gusto ko siyang kausapin. Kung ako ang dahilan, ako na ang tatapos. Lumapit si Marita at pilit niyang hinawakan ang balikat ng kaibigan. Nena, huwag mo silang patulan. Huwag mo iyang mutya. Ngunit biglang bumukas ang hangin. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang, maladiwanag ang balat, mahahaba ang buhok na parang himulmol ng bulak, at may mga pakpak na gawa sa dahon. Isang diwata. Hindi siya nagsalita gamit ang bibig, ngunit narinig nila ang boses na dumiretso sa isip nila. Hindi ikaw ang pakay ko, Marita. Ikaw, Nena, ikaw ang dapat magising. Dahan-dahang lumapit ang diwata kay Nena, hawak ang isang kabibe na kumikislap gaya ng nasa kahon. Ito ang kapatid ng mutya mo. Kapag pinagsama, mabubuksan ang daan pabalik sa pinag-ugatan ng lahing iniwan ng dugo mo. Umiling si Nena, umiiyak. Ayoko. Ayoko na. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Maglaba. Mag-isa. Wala akong kailangan. Ngunit hinaplos ng diwata ang kanyang noo. Sa isang kisap mata, bumalik kay Nena ang mga alaalang matagal niyang ibinaon, ang lola niyang naglilibing ng mga buto ng hayop sa ilalim ng mga puno,
ang nanay niyang palaging nag-aalay ng dugo ng manok tuwing kabilugan ng buwan. Ang mga bulong na naririnig niya sa gabi noong bata pa siya. Ang dugo niya ay laging tinatawag ng dilim kahit pilit niyang iniwasan. Umiyak si Marita habang hawak ang kamay ng kaibigan niya. Nena, labanan mo. Ayoko kang mawala. Ngunit sa loob-loob ni Nena, alam niyang hindi niya na kayang ibalik ang dati. Ang mga damit na nilalabhan niya, ang mga kalyong bumalot sa palad niya, hindi sapat na pananggalang sa sumpang gumigising sa kanya ngayon. Sa tabi niya, kumikislap ang kabibe na hawak ng diwata. Sa di kalayuan, muling kumislap ang pares ng pulang mata, nagmamasid, nag-aabang. At sa pagitan ng lahat ng ito, alam ni Nena na kailangan niyang pumili, takbuhan ang anino ng kanyang lahi, o tanggapin ang kapangyarihang hinubog ng dugo at luha ng mga nauna sa kanya. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang maging alipin ng mga usap-usapan o ang maging totoo ang lahat ng kinatatakutan nila. Mataas na ang buwan pero hindi pa rin umaalis si Marita sa tabi ni Nena. Sa ilalim ng puno ng saging, magkatabi silang nakaupo sa basang lupa, habang nakatayo ang diwata sa harapan nila, tila bantay na hindi nagbubukas ng bibig, pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Sa pagitan ng mga dahon, umiihip ang malamig na hangin na parang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Hawak ni Nena ang mutya, ang kabibe na kanina lang ay nakabaon sa lumang kahon. Ngayon, magkasama na ito at ang kapatid nitong dala ng diwata. Kapag pinagdikit niya ito, alam niyang magbubukas ang daang sinasabi ng diwata. Ngunit sa dibdib niya, parang may naglalaban, ang alaala ng mga anak niyang nawala, ang sakit ng pang-iwan ng asawa niya, at ang lamat na iniwan ng mga kapitbahay na walang ginawa kundi pagtawanan at layuan siya. Bakit ako? Bakit ako pa? Mahina niyang bulong, pilit pinipigilan ang panginginig ng mga daliri. Tila ramdam ng diwata ang bigat sa dibdib niya, ngunit walang awa ang mga matang malabuan kung tumitig. Hindi mo ito pinili, Nena. Ikaw ang pinili, mahinang boses ni Marita, pilit na binubuo ang lakas ng loob. Pero kung lalaban ka, hindi ka mag-isa. Ngunit sa mismong pusod ni Nena, alam niyang mag-isa siya sa laban na to, dahil lahat ng masasakit na alaala, siya lang ang may dala. Walang makakaintindi kung paano siya pinutol ng panahon, paano siya kinain ng lungkot sa bawat palya, at paano siya itinapon ng mga taong dapat sana'y pamilya niya. Isang malakas na kaluskos ang pumunit sa katahimikan. Mula sa likod ng mga puno, may mga aninong kumislot, mga hubog na parang tao, ngunit hindi tao. Mabibilis ang galaw, parang nagbabalat kayo na alon ng usok na may hugis ng braso, paa, ulo, ngunit walang mukha. Dumikit si Marita kay Nena, pilit niyang inabot ang mutya sa palad nito. Nena, kailangan mo na yang gamitin. Buksan mo na. Nanginginig ang boses ni Marita habang sinasalo ang lamig ng paligid. Ngunit hindi gumalaw si Nena. Sa halip, naalala niya ang mukha ng panganay niyang si Isko, kung paanong natagpuan na lang itong nakalutang sa ilog, matay nakadilat, parang may iniwan na takot na hindi na mabubura. Naalala niya ang sanggol na hindi man lang umabot sa 1 taon, ang katawan nitong nangitim sa init ng lagnat habang hawak niya, wala siyang magawa kundi isumpa ang langit. Naalala niya ang asawa niya, si Ernesto, na walang lingon likod na iniwan siyang may bitbit na labada, bitbit ang galit, bitbit ang gutom na hindi nauubos. Hindi ako handa, bulong niya. Hindi ko kaya. Bigla, mula sa dilim, may humagibis na aninong singbilis ng aso. Sumampa ito sa tabi nila, at bago pa sila makaalis, bumagsak ito sa lupa, isang baboy ramo, ngunit ang mata nito'y pula at ang balat ay parang pinagsamang balahibo at kaliskis. Dahan-dahan itong bumangon, nakasulyap ang mga pangil na mahahaba na parang bakal na sinadya para sumira ng laman. Hawak ni Marita ang isang patpat na kahoy mula sa sanga ng saging. Wala siyang alam kundi iwas-iwas ito sa harap niya. Lumayo kayo! Huwag niyo kaming lalapitan, sigaw niya. Ngunit alam niyang wala yung laban sa hayop o anuman yon. Sa likod ng baboy ramo, nagsulputan pa ang 2 anino na mas malalaki, tila mga taong kuba, mahahaba ang braso at ang mga matay nagliliwanag sa dilim. Pumapalibot sila sa 3, kay Nena, kay Marita, at sa diwata na nanatiling tahimik, tila walang takot sa mga aninong gumagapang palapit. Humakbang si Nena paatras, pero naramdaman niya ang mutya sa palad niya, mainit na ngayon, kumikirot sa balat na parang sinusunog siya.
Nakatingin siya sa Diwata, pilit humihingi ng sagot. Ngunit imbes na salubungin siya ng awa, ang narinig niya sa isipan niya ay malamig na bulong, kung hindi mo bubuksan, kakainin ka nila. Hindi ikaw ang pipili, sila ang pipili para sa'yo. Umiyak si Nena. Hindi dahil sa takot sa hayop o sa nilalang na pumapalibot. Kundi dahil alam niyang wala na siyang takas. Kung hindi niya tatanggapin ang sumpa ng dugo niya, ubusin siya. Kung tatanggapin niya ito, baka siya mismo ang maging halimaw na kinakatakutan ng lahat. Ernesto, bulong niya, pilit na binabalik ang alaala ng asawa niyang duwag. Bakit mo ko iniwan? Bakit ako na lang lagi ang mag-isa? Sa isang iglap, lumundag ang baboy ramo, nakabukas ang pangil nito. Hinampas ito ni Marita ng patpat, pero tumilapon lang siya sa tabi ng sagingan. Lumapag ang hayop sa harap ni Nena, nakatitig sa kanya, parang alam ang laman ng kanyang kaluluwa. At bago pa ito makasugod, biglang umilaw ang mutya sa palad ni Nena, sobrang liwanag na parang bituing pumutok sa lupa. Napaatras ang mga anino. Napasigaw si Marita mula sa lupa. Ang Diwata, umiti sa unang pagkakataon. Ito na ang simula, Nena. Sa loob ng puting liwanag, naramdaman ni Nena ang bigat ng lahat ng kirot, ang lagnat ng sanggol sa kanyang bisig, ang malamig na bangkay ng anak sa ilog, ang balikat niyang pinasan lahat ng hiya at gutom. Lahat ng yon parang tinusok ng mutya, hinihigop, pinipiga. Nakaramdam siya ng takot, takot na baka mawala ang huling piraso ng kanyang pagkatao. At sa mismong gitna ng liwanag, may tumindig na hugis. Isang babae, singtanda niya, ngunit ang mga matay itim na itim, walang puti. Ikaw ang apo ko, bulong nito. Hindi mo na maitatanggi ang dugo natin. Ang lahat ng iniwan ko, nasa likod mo na ngayon. Napaluhod si Nena, hawak ang mutya na tila umaapoy sa palad. Mula sa kanyang dibdib, parang may boses na bumubulong na bumangon siya, na lumaban siya. Ngunit ang isa pang bahagi niya, pilit sumisigaw na huwag, na bumalik na lang siya sa kubo, maglaban na lang muli, mag-isa sa ilalim ng araw na hindi siya pinapansin. Nang humupa ang liwanag, wala na ang baboy ramo, abo na lang ang naiwan. Ang mga anino, umatras, naglaho sa ilalim ng lupa. Si Marita, pilit bumangon, sugatan ang braso. Nena, ano na yan? Ano ka na? Nanginginig ang tinig niya habang pinagmamasdan ang kaibigan niyang nakaluhod, balot ng abo ang mga palad, at sa harap niya, ang mutya na ngayon ay may pulang bitak, parang buhay na bato na kumikilos kapag hinahawakan. Ngunit bago siya makasagot, lumapit ang Diwata. Wala ka ng urong, Nena. Nakita ka na nila. Lalapit at lalapit pa sila. Hindi mo sila malalabanan kung ikaw ay labandera lang. Umiling si Nena. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kaya ko. Hinaplos ng Diwata ang kanyang balikat. Ang dugo, hindi mo kailangan aralin. Nasa iyo na yan. Pero kailangan mong turuan ng puso mo kung paano maging tao pa rin habang nilalabanan mo ang halimaw na gusto kang gawing isa sa kanila. Sa di kalayuan, tahimik ang baryo, pero ramdam na ni Nena ang bigat ng mga matang nagmamasid, mga kapitbahay na mag-umpisa na namang magkwento, maghinala, magdasal na lang na huwag silang madamay. At sa isipan niya, nag-umpisa nang gumapang ang tanong, kaya pa ba niyang iligtas ang sarili niya kung siya na mismo ang nilalamon ng dilim na akala niya ay iniwan na ng kanyang mga ninuno? Sa tabi niya, mahigpit ang kapit ni Marita sa kamay niya. Kahit sugatan, kahit takot, hindi bumitaw. Hindi ka nag-iisa, Nena. Hindi ka na mag-isa. Ngunit sa ilalim ng malamlam na buwan, kahit kasama niya si Marita, alam niyang ang pinakamahirap niyang kalaban ay ang sarili niyang sugatang puso, at ang aninong pilit gumagapang palabas mula sa kanyang mga ugat. Dala ang galit ng lahat ng panahong siya'y iniwan at pinabayaan. 2 araw matapos ang gabi ng mutya, parang nagbago ang hangin sa baryo. Wala man itong kulay o hugis, pero ramdam ni Nena ang bigat nito tuwing humahakbang siya palabas ng kanyang kubo. Kahit pa araw, para bang may mga matang nakatanim sa anino ng bawat puno, sa likod ng bawat dingding, sa ilalim ng mga bubong na kugon. Kahit si Marita, hindi na makatulog ng maayos. Tuwing umaga, dinadala pa rin niya si Nena ng tinapay at kape. Pilit pa rin niyang pinapaniwala ang sarili na kaya pa itong ibalik sa dati, na kaya pa nilang labanan ng sabay. Pero kapag nakita niya si Nena na tahimik na nakatitig sa mutya, alam niyang hindi na sila bumabalik sa dati.
Nena, basag ni Marita sa katahimikan isang umaga habang sabay silang umiinom ng mainit na kape sa harap ng kubo. Hindi pa huli para ibaon mo ulit yang mutya. Kung tatakas tayo, baka may paraan pa. Baka may makaalam kung paano mo maaalis yang sumpa, baka si Mang Tasyo, baka may albularyo pa sa kabilang baryo, na pahawak si Nena sa tasa. Marita, kung tatakbo ako, saan ako pupunta? Saan ako ligtas? Dito na to, bahagi na to ng balat ko. Kahit saan ako magtago, susundan nila ako. Susundan nila hanggang anak-anakan ko. Tahimik si Marita. Gusto sana niyang sabihing wala namang anak si Nena, pero bigla niyang naalala na kahit wala na ang mga anak nito, nasa dugo pa rin niya ang piraso ng kung anong nilalang na bumubulong sa dilim. Iyon ang takot na hindi mabura ng kape o dasal. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sinalubong ito ng mga dahon ng saging na parang kumakaluskos ng mga lihim. Napatingin si Marita sa likod bahay. May dumaan, mahina niyang bulong. Si Nena, hindi na nagulat. Sanay na siya. Mula nang magnining ang mutya, gabi-gabi siyang ginigising ng mga kaluskos, hindi daga, hindi pusa, hindi rin tao. Parang mga kuko na kinakalaykay ang sahig sa ilalim ng papag. Minsan, akala niya nananaginip lang siya. Hanggang sa isang madaling araw, nagising siya na may malamig na hininga sa leg niya, at ang mutya, mainit na nakadikit sa kanyang dibdib, kahit hindi naman niya ito isinusuot. Nang gabing yon, nagpasya silang bumalik kay Mang Tasyo. Mahaba ang lakad papunta sa barong-barong ng matanda sa kanto ng gulod. Kasama nila ang mutya, nakabalot sa pulang panyo. Tahimik lang silang dalawa ni Marita. Ang bawat tunog ng yabag nila, nilulunod ng mga kuliglig na parang nagbubulong ng mga babala. Pagdating nila kay Mang Tasyo, agad itong lumabas, dala ang isang bunot na may usok ng insenso. Huli na ba ang lahat, Mang Tasyo, bungad ni Nena? Hindi siya umiyak, pero bakas ang panginginig ng mga balikat niya. Hindi pa, sagot ng matanda. Pero malapit na silang lumabas ng buo. Hindi na anino lang. Hindi na alingaw-ngaw lang. Itinuro nito ang mutya na hawak ni Marita. Iyan ang pinto, anak. Bawat patak ng takot mo, langis yan sa apoy na bumubuka sa kanila. Kaya nga po kami nandito. Paano namin pipigilan? Sabihin niyo lang, Mang Tasyo. Gagawin ko, singit ni Marita, na halos maiyak na sa pagod at takot. Pinaupo sila ng matanda sa harap ng latang may apoy. Sa ibabaw nito, naglagay siya ng dahon at pinatulo ang itim na langis mula sa isang lumang botelya. Umalingasaw ang amoy ng sunog na damo at balat ng hayop. Nilabas ni Mang Tasyo ang isang kahoy na kahalintulad ng sungay. Ito ang sigil na magbabantay. Isusuot mo ito, Nena. Pero tandaan mo, bantay lang ito. Hindi nito papalayasin ang mga anino. Ikaw pa rin ang ubos sa kanila. Hawak ni Nena ang kahoy. Malamig ito sa palad niya pero parang buhay. Para siyang hawak ng bata sa unang pagkakataon ang bigat ng sariling kapalaran. Paano ko ubusin, Mang Tasyo? Mahina niyang tanong. Kung hindi ko nga mapatay ang sarili kong takot. Sumulyap ang matanda. Hindi mo papatayin ang takot, iha. Tanggapin mo yan. Takot ang magiging galamay mo para saktan sila pabalik. Pero kung hayaang kanyang kainin, tapos ka na. Hindi na kumibo si Nena. Sinuot niya ang kahoy na sigil habang nakatitig si Marita na parang gusto siyang yakapin. Pero alam ni Marita na wala ng yakap na makakapagbalik sa kaibigan niya kung tuluyan na siyang buksan ng mga nilalang sa dilim. Kinabukasan, sinubukan nilang bumalik sa dati. Naglabas si Nena, nagsampay. Pinilit niyang bumalik sa ritmo ng mga taon, kaskas, piga, banlaw. Si Marita, naglinis sa loob ng kubo para lang may magawa. Pero sa kalagitnaan ng pagsampay ni Nena ng mga basang uniforme, naramdaman niya ang mga mata. Hindi lang mata ng tao, kundi mga matang mababa ang tingin, malalim at gutom. May bata sa kalsada. Anak ng kapitbahay na dati niyang pinaglaba. Tahimik itong nakatayo sa likod ng bakod. Nakatitig lang sa kanya, walang kibo. Anak, bakit ka diyan? Tanong ni Nena. Hindi sumagot ang bata. Nang lalapitan na niya, bigla itong umalis pero naiwan ang bakas ng paa sa lupa, ngunit hindi paa ng bata ang bakas.
Parang paa ng manok na may kuko na mahaba at basa ng itim na likido. Nagmadali siyang bumalik sa kubo, pinuntahan si Marita. Narito na sila. Marita, narito na sila, hindi na niya kailangan ipaliwanag. Sa likod ng dingding, ramdam nila ang bigat ng paligid. Parang bawat sulok ng bahay ni Nena, may nakadikit na anino na kumakain sa liwanag ng araw. Kinagabihan, hindi na sila nakatulog. Sa loob ng kubo, nagsindi sila ng maraming kandila. Si Mang Tasyo, pinahiram sila ng palaspas na pinatuyong dahon ng saging na may sinulid na pula. Ikinabit ito ni Marita sa bawat bintana. Pero kahit anong sagrado, naririnig pa rin nila ang paggasgas ng kuko sa bubong, mabagal, tuloy-tuloy, para bang tinutuklap ang bubong mismo para sumilip sa loob. Marita, kung mawala ako, biglang sabi ni Nena habang nakasandal sa dingding. Nanginginig ang boses niya, pilit pinipigil ang luha. Kung mawala ako, huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong pilitin bumalik. Hayaan mo na lang. Dahil baka hindi na ako yung Nena na kilala mo. Umiling si Marita, pinilit niyang pigilan ang kaba sa dibdib. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Hindi kita iiwan, Nena. Hanggang sa huli. Kahit anong anyo mo pa. Kahit aswang, kahit anino, kahit halimaw, hahanapin pa rin kita. Pero pareho nilang alam, may mga bagay na kahit yakap ng pagkakaibigan, hindi kayang itali. Sa labas, lumakas ang ihip ng hangin. Pumatay ang ilang kandila, isa-isa. Sa dilim, umalingaw ang tinig na hindi galing sa tao, mahina, kalmot na tinig na parang mula sa ilalim ng lupa. Ikaw ang pinto. Ikaw ang daan. Napatingin si Nena sa mutya na nakalagay sa harap nila. Sa ilalim ng mahihinang kandila, nakita niyang gumagapang ang maiitim na basag nito. Parang buhay, bumubuka, humihinga. Hindi na niya alam kung gaano pa siya kakapit sa natitirang piraso ng sarili niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya magiging tao. Pero alam niya hindi pa rito magtatapos. Hindi pa ito ang wakas. Dahil sa pinakailalim ng takot niya, naroon ang munting apoy na tumitibok. Galit na sinisikil niya buong buhay, pero ngayon, baka yon na lang ang sandata niya laban sa mga dilim na bumubusabos sa lahat ng natira sa kanya. Hindi na pumikit si Nena buong magdamag. Si Marita, napagod sa kaiikot sa loob ng maliit na kubo kaya't nakatulog na rin sa papag, nakasandal sa pader na pinapagitnaan ng mga kandilang unti-unti nang nauupos. Tahimik ang paligid pero hindi totoong payapa. Kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang mga tunog sa labas. Kaluskos ng mga dahon na para bang may gumagapang na mabigat, mga kalmot na hindi na lang basta daga o pusa. Hawak ni Nena ang mutya, pinagmamasdan ang maitim na basag na parang mga ugat na gumagapang palabas. Ramdam niyang para siyang may hawak na naglalakad na sugat, buhay, humihinga, nalalamig pero nagpapainit ng kung anong galit sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paanong ang isang bagay na ganito kaliit, ganito kabigat, ay parang tinahin na sa loob ng laman niya mismo. Naramdaman niyang bumalikwa si Marita mula sa pagkakaidlip. Dumilat ito, kita sa mata ang pagod, ang takot, at ang galit na pilit niyang tinatago para lang hindi bumigay si Nena. Pero may kakaiba sa galaw ni Marita ngayon, para bang may ikinukubli, o may laman ang titig na pilit niyang binabawi kapag nagtatama ang mga mata nila. Marita, mahinang tawag ni Nena habang inihihiga ang mutya sa sahig. May hindi ka sinasabi sa akin. Hindi tanong iyon, kundi isang biglang lumabas na katotohanan na hinila ng gutom na katahimikan ng gabi. Nag-iwas ng tingin si Marita. Pumikit ito, napahawak sa palad ni Nena na kanina pa nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero dapat mo nang malaman. Mahina ang boses niya, parang lumulubog sa ingay ng hangin sa labas. Noong nawala ang anak mo, si Isko, hindi lang basta aksidente ang pagkakalunod niya. Nanigas si Nena. Parang may humawak sa kanyang batok. Hindi siya makakilos. Ano ibig mong sabihin, Marita? Huminga ng malalim si Marita, hindi makatingin ng diretsyo. Noong araw na yon, pumunta ako sa ilog. Dala ko iyong manika ng anak ko. Gusto kong ipabless kay Mang Tasyo, kasi sabi niya may masamang anino raw na bumabalot sa amin. Hindi ko alam na andoon si Isko. Hindi ko alam na may ginagawa siyang ritual. Isko. Isko mismo ang naghahanap noon ng mutya. Parang binutas ang pandinig ni Nena sa narinig.
Sumikip ang dibdib niya, lumabo ang paligid. Hindi, Marita. Mali yan. Bata pa si Isko. Hindi niya alam ang mga ganyan. Umiyak si Marita. Nena, alam ko. Kasi nakita ko siya. Nakita ko siyang may hawak na kabibe, hawak niya yung lumang kahon na tinago ng nanay mo. Gusto niyang ibalik ang tatay mong iniwan ka. Gusto niyang magsakripisyo para bumalik si Ernesto sa atin. Pero may mali. Mali ang ritual. At ako dapat ang kasama niya noon. Pero iniwan ko siya sa tabi ng ilog. Iniwan ko siya kasi natakot ako. Tumulo ang luha ni Nena pero hindi siya umiyak ng malakas. Parang bato ang lalamunan niya, bumabara ang lahat ng salitang hindi niya maibulalas. Kung totoo ang sinabi ni Marita, ibig sabihin, noon pa man, hinila na ng dilim ang pamilya niya, hindi lang basta sumpa, kundi bitag na unti-unting nilamon ang anak niya. Hinila niya ang palad niya mula kay Marita, marahan pero mabigat ang galit na dumikit sa mga mata niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon? Nang pinagluluksa ko ang anak ko mag-isa, saan ka? Nang bumigay ang asawa ko, saan ka? Nang hindi na ako kilala ng buong baryo, saan ka, Marita? Umiyak si Marita, halos mahulog sa papag. Nena, patawarin mo ako. Akala ko noon mawawala lang to. Akala ko kung hindi ko sasabihin, hindi ka nahuhugutin pa ng mga anino. Bago pa makasagot si Nena, biglang umihip ang hangin. Lahat ng kandila sa loob ng kubo sabay-sabay na namatay. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng kislap ng mutya na mahinang kumikislap sa sahig. Mula sa labas, narinig nila ang paghuni, hindi tunog ng tao, hindi rin hayop. Parang mga batang umiiyak na may halong bulong na mahirap intindihin. Tumayo si Nena, pinulot ang mutya. Hindi pa tapos. Hindi pa ito tapos. Halos wala na sa sarili ang tinig niya. May naramdaman siyang malamig sa paanan niya. Pagtingin niya, bumubuo ng hugis ang anino, parang palad na umaabot sa kanya mula sa basang sahig. Biglang bumigat ang hangin. Si Marita, lumapit pero tila tinulak palayo ng hangin na hindi nakikita. Nena! Huwag kang lalabas! Nena, sigaw niya. Pero parang wala nang naririnig si Nena. Binuksan niya ang pintuan ng kubo, malamig na hangin at dilim ang sumalubong sa kanya. Sa labas, maliwanag ang buwan pero parang kulay abo ang paligid. Sa ilalim ng mga puno ng saging, kumikilos ang lupa, umaalon ang mga ugat at damo na para bang may nilalang na gumagapang sa ilalim. Mula sa pinakagitna ng bakuran, may nakausli na parang maliit na bunton ng lupa. Lumapit si Nena, mutya sa palad. Habang lumalapit siya, lalo niyang nararamdaman ang bigat, para bang hinihila siya pababa ng lupa, pinaparamdam na hindi siya basta tao, na may bagay sa kanya na dapat ilabas at hindi na maitago. Sa likod, humabol si Marita, hawak ang sigil na ibinigay ni Mang Tasyo. Nena! Huwag mong ilagay dyan. Huwag mong ibigay. Pero huli na. Napaluhod si Nena sa harap ng bunton ng lupa. Ramdam niya ang pintig ng lupa na parang puso, buhay, humihinga, nag-aabang. Tumulo ang luha niya habang inilalapag ang mutya sa gitna. Kung kukunin niyo ako, kunin niyo na ako. Huwag na si Marita. Huwag na ang mga susunod na anak na isisilang ng lahi ko. Biglang umalon ang lupa. Bumukas ito, nilamon ang mutya. Sumingaw ang amoy na parang pinaghalong dugo at bulok na dahon. Isang halimuyak na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. At mula roon, umangat ang aninong hindi na basta anino. Isang nilalang na may balangkas ng tao, balat na parang pinaghahalo ang putik at tuyong dahon. Ang mga mata nito, mapula, singpula ng mga mata ng hayop na nakita niya noon. Pero bago siya tuluyang bumigay sa takot, narinig niya ang tinig nito. Ikaw ang daan, apo. Ikaw ang magbubukas ng mga nilikha naming isinumpa ng mundo. Hindi mo na maitatago. Biglang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha nito, at doon, nakita ni Nena ang hindi niya inaasahan. Ang mukha ng nilalang ay hindi banyaga, kundi mukha ng kanyang lola. Ang mismong lola niyang iniwan siyang sanggol pa lang. Nanghihina ang tuhod ni Nena. Tumulo ang luha niya habang bumubulong, Lola ikaw ang lahat ng ito. Ngunit imbes na sagot,
Isang halakhak ang umalinggaw sa hangin, mabagal, mababa, parang boses ng lahat ng babaeng ninuno niyang matagal nang bumubulong sa gabi. Sa di kalayuan, napasigaw si Marita, pilit inaabot si Nena. Pero bago pa siya makalapit, dumagundong ang lupa, at sa gitna ng malamig na liwanag ng buwan, bumukas ang bitak sa ilalim ng kubo ni Nena, parang sugat na hindi na muling magsasara. Nang bumukas ang bitak sa ilalim ng kubo, parang huminto ang oras para kay Nena. Nakaluhod siya sa malamig na lupa, ang palad niya ay nanlilimahid sa putik at abo, habang sa harap niya, nakatayo ang aninong kinuha ang mukha ng kanyang lola, ang babaeng sabi-sabi noon ay nilamon ng bundok, hindi na nakita. Iniwan siyang sanggol sa duyan habang umiiyak sa gitna ng dilim. Ngayon, nariyan ito, humihinga, nagsasalita gamit ang tinig na dati niyang pinangarap marinig habang pinapaliguan siya ng mga tsismis na anak ng aswang ang lahi niya. Ramdam niya ang kamay ni Marita sa balikat niya, nanginginig pero pilit siyang hinahatak paatras. Pero ang katawan niya, para bang pinako na sa lupa. Ang mutya na nilamon ng bitak, parang patuloy pa ring humihinga sa ilalim, ramdam niyang umaagos ito sa ugat niya, mainit, mabigat, at parang may mahigpit na palad na bumabalot sa kanyang puso. Lumapit ang anino, dahan-dahang bumaba ang hubog nito, hinawakan ang pisngi niya. Malamig, basang-basa ang pakiramdam, pero sa ilalim niyon ay may init na bumabalot sa loob ng kalamnan niya, init ng galit na pilit niyang itinago mula pagkabata. Ang galit sa mga kapitbahay na tinawanan siya nang mamatay ang anak niya, ang galit sa asawa niyang walang ni isang sulyap nang iniwan siyang bitbit ang labada ng buong baryo. Ang galit na bumalot sa mga gabi ng ulan na siya lang mag-isa ang bumubulong sa dilim na sana may sumagip. Apo, ikaw ang daan. Naririnig niya ang boses ng anino sa loob ng utak niya, hindi bumubuka ang bibig pero pumapasok ito sa kaluluwa niya. Buong lahi natin, itinapon ng mundo. Pinako ng mga dasal ng simbahan, sinunog ng mga lamparan ng mga prele. Ngayon, ikaw ang magbubukas sa pinto para bumalik ang mga tinanggal sa pangalan natin. Nena, halika na! Sigaw ni Marita mula sa likod, nanginginig ang boses habang pilit inaabot ang kamay niya. Pero hindi makagalaw si Nena, para siyang sinasalubong ng init at lamig, ng kirot at galit na bumubukal mula sa mga buto niya. Biglang humapdi ang dibdib niya. Napasigaw siya habang unti-unting lumalabas ang liwanag mula sa ilalim ng kanyang damit, ang sigil na iniwan ni Mang Tasyo, nasusunog sa balat niya. Kumalat ang apoy nito, kumikirot pero parang binubuksan ang pinto sa loob niya na matagal nang isinara ng takot. Nakaramdam siya ng biglang lakas. Tinapik niya ang kamay ng anino, ang kamay ng kanyang lola. Hindi niya alam kung saan galing ang tapang na yon, pero lumabas ang tinig niya, basag pero buo. Hindi ako pinto ninyo. Ako ang wakas ninyo. Mabilis na nagbago ang mukha ng anino, mula sa matanda, biglang naging bata, naging si Isko, ang anak niyang nalunod, basang-basa pa ang buhok, nakatitig sa kanya ng mga matang puno ng lungkot at tanong. Napaatras si Nena, nanlambot ang tuhod niya. Mama, bulong ng anyo ni Isko. Mama, bakit mo ko iniwan sa ilog? Umagos ang luha ni Nena. Gusto niyang yakapin ng anak pero alam niyang hindi na ito ang Isko niya. Lahat ng puwersa ng dilim, pinaglalaruan ang pinakamalambot na parte ng puso niya. Hindi kita iniwan, Isko. Hindi kita iniwan. Paulit-ulit niyang bulong. Pero ang anyo ng bata, unti-unting humaba ang kuko, naging itim ang mga mata, bumuka ang bibig na may mga pangil na parang matulis na pako. Sumubod ang anyo, nagbago ito, naging parang itim na usok na may matutulis na galamay. Sumigaw si Marita, itinulak si Nena pabalik, siya ang sumalo sa galamay ng anino. Napasigaw si Marita habang bumaon sa braso niya ang malamig na pulang kuko. Napaatras ang anino, bumalik ito sa hugis ng kanyang lola, ngunit ngayon, nakangiti ito, nakalutang sa gitna ng bitak na parang nilamon ng apoy. Nena, apo. Kapag isinara mo ang pinto, ikaw rin ang mamamatay. Wala ka nang babalikan. Kapag lumaban ka, ikaw ang mawawala. Napaluhod si Nena sa tabi ni Marita na umiiyak sa sakit. Hinawakan niya ang sugatang braso nito, pinisil ng mahigpit. Ako na. Ako na ang tatapos nito. Tumayo si Nena, hinaplos ang sigil sa dibdib niya. Ramdam niyang umiinit ito, parang lumalabas ang lahat ng galit, sakit, at takot na tinago niya buong buhay niya.
Naramdaman niyang kumikirot ang laman niya, parang pinupunit ng apoy na hindi na niya kayang itago. Humakbang siya palapit sa bitak, palapit sa anyo ng lola niya na ngayon ay humahalakhak, bumabalot sa paligid ang itim na usok. Kung ikaw ang simula ng sumpa, ako ang wakas. Isinubsob niya ang kamay niya sa bitak, humawak siya sa mutya na nilamon ng lupa. Muli niyang naramdaman ang bigat ng lahat ng sugat ng kanyang angkan, ang mga babaeng sinunog, ang mga batang nawala, ang mga kasinungalingang itinanim sa baryo para manatiling tahimik ang mga babae. Lahat iyon, parang apoy na dumaloy sa mga ugat niya. Naramdaman niya ang kamay ng anino sa balikat niya, malamig, humihigop ng init ng katawan niya. Bumigat ang hangin, halos hindi siya makahinga. Pero sa pinakaloob-looban niya, may narinig siyang tinig, hindi tinig ng halimaw, hindi tinig ng lola niya, kundi boses na bata pa. Ang sarili niyang boses ng bata pa siya, humihiling lang ng katahimikan at pagmamahal. Bitawan mo ako. Bulong niya sa dilim. Hindi ako ang sa inyo. Mula sa ilalim ng lupa, biglang bumulusok ang liwanag mula sa mutya, sumiklab ito hanggang sa langit. Napasigaw ang anino, bumitaw sa balikat niya, nagsimulang punitin ng liwanag ang madilim nitong hugis. Lumalaban ito, bumabaluktot, sinubukang bumalik sa anyo ni Isko, sa anyo ng sanggol, sa anyo ng matandang lola, pero ngayon, hindi na bumigay si Nena. Ramdam niya ang balat niyang parang sinusunog ng apoy, pero hindi na siya lumaban. Tinanggap niya ang hapdi. Tinanggap niya ang galit. Tinanggap niya ang takot. At sa mismong gitna ng liwanag, alam niyang kung dito man matatapos, hindi na siya magiging pinto ng sinuman. Siya ang magiging pader. Napaatras ang usok, napunit ito ng liwanag mula sa mutya na hawak niya ngayon ng buo. Ang bitak sa lupa, unti-unting bumabalik, sinasara ng apoy na tila sinusunog ang pinagmulan ng lahat ng nilalang na bumubulwak mula rito. Narinig niya ang huling sigaw ng anino bago ito tuluyang nawala, sigaw na mahirap intindihin kung galit, pakiusap o pag-iyak. Hanggang sa ang lahat naging katahimikan. Nang magising si Nena, nakahandusay siya sa tabi ng bitak na ngayon ay natabunan na ng lupa. Nakahandusay din si Marita sa tabi niya, sugatan pero humihinga, nakahawak pa rin sa laylayan ng damit niya na parang ayaw siyang iwan. Sa palad niya, naroon pa rin ang mutya, basag na, wala ng liwanag. Ngunit sa kaibuturan ng dibdib niya, alam niyang ang apoy, ang galit, ang takot, lahat iyon, hindi na alipin ng kadiliman. Kundi sandatan na niya. Habang pinipilit niyang bumangon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng madaling araw. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, narinig niya ang tila normal na huni ng mga ibon. Bumalik ang amoy ng lupa na wala ng bahid ng sumpa. Pero habang pinagmamasdan niya ang basag na mutya sa palad niya, alam niyang hindi pa ito ang wakas. Dahil minsan, ang halimaw na inaakala mong natalo na, tahimik lang na naghihintay, nagpapahinga, kumikilos sa loob ng mga sugat na iniwan nito. At kung sakaling bumalik ito, alam niya hindi na siya mag-isa. Hindi na siya pinto. Siya na mismo ang bantay ng daan. Madaling araw na nang tuluyan nang bumalik ang katahimikan sa bakuran ni Nena. Wala na ang malalalim na kaluskos, wala na ang mga matang sumusulpot sa likod ng anino. Ang kubo na minsang pinamugaran ng takot at bulong, ngayon ay parabang huminga na muli, pagod, basag-basag, pero buhay. Si Marita ang unang bumangon, dahan-dahang itinayo ang sarili kahit sugatan pa ang braso at nanginginig ang tuhod. Pinagmasdan niya si Nena na nakaupo pa rin sa tabi ng natabunang bitak, hawak ang basag na mutya na parang basag na rin ang bigat na ilang taon niyang pinasan. Tahimik siyang lumapit, umupo sa tabi ni Nena, at walang salitang inabot ang kumot na kanina pa niya pilit na isinasaklob sa balikat ng kaibigan. Hindi agad nagsalita si Nena, tinitigan lang niya ang lupa na parang sinisiyasat kung talagang sarado na ang sugat nito. Hindi ko alam kung ano na ako ngayon, mahinang sabi ni Nena, halos pabulong, habang binubuksan-buksan ang palad na may natirang piraso ng basag na mutya. Parang lahat ng galit ko nandito pa rin. Pero wala na silang hinihila. Hindi ka na pinto, sagot ni Marita, pilit ang mahinang ngiti kahit may luha sa gilid ng mata. Ikaw na ang pader. Ikaw na ang bantay. Natahimik si Nena. Napayuko siya, at sa unang pagkakataon mula nang nawala si Isko, pinayagan niyang bumagsak ang lahat ng luha na matagal niyang nilulon. Mahigpit siyang yakap ni Marita, yakap na hindi nakapagpabalik ng mga nawala,
pero sapat na para ipaalala sa kanya na may natira pa ring tao sa tabi niya. Lumipas ang ilang oras bago nila pinilit na bumangon, isa-isang pinulot ang mga kandila, walisin ang abo at basag na bubog sa sahig ng kubo. Wala na ang anino, pero ang bakas ng digmaan ay nakaukit pa rin sa mga dingding at sa basag na bubong. Pagsikat ng araw, unti-unti na ring dumating ang mga kapitbahay, mga taong ilang taon din tumalikod kay Nena, iniiwasan siya na parang may dalang sakit. Ngayon, bitbit nila ang mga tinapay, kape, ilang pinaghirapang saging. Tahimik silang lumapit, walang makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Si Aling Bebang ang unang lumapit, bitbit ang mainit na lugaw. Hindi man lang ito makatingin ng tuwid kay Nena. Pasensya ka na, ihapasensya ka na kung iniwan ka namin noon. Tinitigan lang sila ni Nena. Wala siyang masabi, parang lahat ng salitang, at hindi, ay hindi na kayang magtahi ng sugat na matagal nang bumukas. Pero alam niyang hindi lahat ng sugat kailangang tahiin para gumaling. Minsan, kailangan lang hayaang mangitim, magbakbak, at mahulog mag-isa. Salamat, mahina niyang sabi. Salamat sa lugaw. Iyon lang. Pero sapat na yon para mapaiyak si Aling Bebang, para dahan-dahan siyang yakapin ng mga kapitbahay na dati nagpasimuno ng bulungan laban sa kanya. Hindi niya alam kung paano magsisimula muli, pero alam niyang may maliit na puwang pa para bumalik ang tiwala sa kapwa. Isang linggo ang lumipas. Hindi pa man tuluyang bumabalik sa dati ang lahat, nagsimulang bumalik ang paglalaban ni Nena. Pinilit niyang balikan ang araw-araw na alam niya, pagkukusot, pagpiga, pagsampay sa ilalim ng araw na ngayon ay tila mas maliwanag. Wala na siyang mutya, pero ramdam niya ang bigat ng mga aninong iniwan nito sa likod ng mga mata niya. Minsan, tuwing gabi, nagigising pa rin siya. Naririnig niya pa rin ang boses ng anak niya sa panaginip, si Isko na bumubulong na gusto niyang umuwi. Hindi na niya alam kung totoo pa iyon o anino lang ng konsensya niya. Pero sa tuwing magigising siya, nandoon si Marita sa tabi niya, madalas natulog sa sahig na parang bantay na aso. At sa bawat pagdilat ni Nena, pilit niyang inuulit sa sarili na kahit hindi na bumalik si Isko, hindi na siya mag-isa. Isang umaga, habang nagsasampay siya ng pinatuyong uniforme ng anak ng kapitbahay, naramdaman niyang may matigas na bagay sa bulsa ng lumang duster niya. Hinugot niya ito, piraso ng basag na mutya. Basag, kulay abo, wala nang ningning. Pinagmasdan niya ito, pinisil sa palad. Dinala niya ito sa ilalim ng puno ng saging sa likod ng kubo. Doon, hinukay niya ang maliit na butas at inilibing ang piraso ng mutya sa tabi ng ugat ng puno. Hindi na niya kailangan ng paalala. Hindi na niya kailangan ng pinto. Ang kailangan niya na lang ay bakas ng pangakong hindi na mauulit ang gabing iyon, at kung sakaling bumalik man ang dilim, alam niya na kung sino siya. Sa tabi niya, sumunod si Marita. Tahimik lang itong nakatayo habang pinapatag ni Nena ang lupa sa ibabaw ng mutya. Maya-maya, tinapik siya ni Marita sa balikat. Ano na tayo ngayon? Tanong nito, may pilit na biro sa tinig. Tumingala si Nena sa langit na ngayon ay maliwanag na asul. Tayo na ang bantay, di ba? Kung may susubok ulit, alam na natin ang gagawin. Napangiti si Marita, kahit bakas pa rin ang mga latay ng sugat sa braso niya. Magkasabay silang bumalik sa kubo, tahimik pero magaan ang bawat hakbang. Sa loob ng bahay, binuksan nila ang bintana, pinapasok ang amoy ng bagong araw at ang huni ng mga maya na dati ay hindi niya pinapansin. Habang nagliligpit ng labada, sumulyap si Nena sa palad niyang kanina lang ay may basag na mutya. Ngayon, bakas lang ng putik at pawis ang naiwan, at ang bigat sa dibdib niya, tila hindi na nakagapos sa kadena ng anino. Nariyan pa rin ang takot, pero ngayon, kaagapay na ito ng tapang. Isang gabi, bago siya matulog, humarap siya sa salamin, ang lumang salamin na minana pa niya sa ina niyang minsan ding kinatakutan ng buong baryo. Pinagmasdan niya ang sarili, ang mga mata niyang pagod pero buo, ang buhok na pinutol niya ng maikli para magsimula ulit, ang mga palad na magaspang pero matatag. Kung may natutunan man siya, ito iyon, hindi lahat ng sinumpa, mananatiling sinumpa. May ilang sugat na hindi ginagamot ng dasal o albularyo, kundi ng pagpiling labanan, tanggapin, at tuluyang palayain ang sarili sa mga kadena ng lumang takot. Lumabas siya sa harap ng kubo, tiningnan ang madilim na bakuran na ngayon ay maliwanag sa liwanag ng buwan.
Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim. Sa likod ng katahimikan, para bang naririnig pa rin niya ang mga bulong ng mga nauna, ang mga tinig na gustong bumalik, gustong kumapit. Pero ngayon, wala na silang pinto. Ngayon, bantay na siya. At sa huling sulyap niya sa bituin sa itaas, alam niyang kung sakaling bumalik man ang dilim, handa na siyang lumaban, at kung kailangan, maging apoy na mismo na susunog sa bawat multong magtatangkang magbalik. Sapagkat minsan, ang pinakamadilim na gabi ay hindi dahilan para sumuko, kundi paalala na minsan din, ang pader na itinayo mo mula sa sugat ay siya ring magiging pintuan ng bagong liwanag.